Bumibig ka sa kailan kita, sa presensya mo ako'y magsasaya. Ang buhay na nagpapagyan, oh Diyos. Sa kailan kita, sa presensya mo ako'y magsasaya. Ang buhay na nagpapagyan, oh Diyos. Gabi ito, Panginoon, na pinagtipon mo ang bawat isa, Panginoon. At Lord, muli, Panginoon, kami ay naharap sa iyo, Panginoon. Nawa, Panginoon, sa oras na ito, dalangin namin na patuloy mo kami linisin, Panginoon. Patawarin mo kami, Panginoon, kung meron na kami mga nagawa na pagkukulang, pagkakasala, Panginoon, sa iyong harapan, Panginoon. Nang sa ganun, Lord, sa gabi ito, Panginoon, Lord, maging ready ang aming mga puso na mapagtamnan ang iyong mga salita. At ganoon din po, Panginoon, ang aming mga spiritual, Panginoon. At Lord, samahan mo kami sa gabi nito, Panginoon. At gamitin mo po ang mga lesson na aming mapapakinggan, Panginoon. At nawa, Lord God, ang mga lesson na ito, Panginoon, ay maiingatan po namin ito, Panginoon. At maitanong, Panginoon, ang mabuti sa aming mga puso, Panginoon. At Lord, nawa, Panginoon, ito po ay magbunga sa buhay po namin, Panginoon. Lord, maraming salamat po po na kinanilahan ng iba ng Espiritu na siyang sasama sa amin sa gabi ito, Panginoon. Na Lord, uuwi kami, Panginoon, na merong kasiglahan ng aming mga spiritual at maging ang aming physical, Panginoon, ay masaya, Panginoon, Lord God. Ang kasiyahan, Panginoon, ito ay nagmumula sa iyo, Panginoon. Kaya Lord, salamat po sa gagawin mo sa gabi ito, Panginoon. Inaangkin namin ang pagsama mo, Panginoon. Salamat po, Panginoon. Doon mo pangunguna mo sa aming prayer meeting mamaya, Panginoon. Samahan mo kami at bigyan mo kami ng matagumpayan, Panginoon. Bigyan mo, Panginoon, ng kabukasan ng aming mga spiritual na buhay, Panginoon. Maraming salamat naman sa gabi nito. Inaangkin namin ang tagumpay sa gabi nito. Sa pangalan ng aming Panginoon Jesus. Ang natin sabi ng Amen. Amen. Today, we prepare about Islam. And then, 21 April, that people will come to Manila Bicol, from the church, European church, Manila, will come and then will go to Islam. And then this Islam is like ordination. That ordain, kind of ordain, to become disciple in Jesus Christ, disciples. And this one is here, and maybe other there's a purpose is Jesus is God. And the two is that it's different. United is
make another sharing the love of God, and then like the Christ, the love of Christ to others. Then when I did Asia, and then there's many teachings, and then many kind of the Lord will lead to attract many other people, and then to make another the copy of me, a copy of Jesus of me, like that. And then give to them, and then to make like that. So this is when you do this, and then the Lord, your life will be different, different. If you before when you pray, and then like that. After you do easier, when you do prayer, and then when you do the things, it's more better than before, more better than before, because it's different, different power like that. The one who the children, did you see the cartoon like the high school, the one high school. So the Almighty, Almighty, and then you don't know, you didn't see, kind of all for one like that, all to one like that. Kind of we can get from the above, the pastors, the power. You getting to the one like that. There are good things, and then you receive, and then you can do like that. So when do the easier, and then the different. Talking is very different. Talking is very different. Before they shy, they like that. You see each other before. She is not like they become harder. But after this year, the Lord gave her, use her the mouth to speaking. Speak right? So I did at least before, let's see, first and then there's no moving up. How can she do like that? But then let's see the Christmas after when she did the things after Asia, and then it's different. So if she can, our member can do so more better than that. But because this one is because of these two from Pastor Han and then going to the others is different. Because I filtering many bodies away, and you only put things in your talents, he become more upgrade. And then they even though you put like that, the presence of enemies, and then the bonds of the wickedness should be broken. I always pray like that. So even though this is different, because it's by prayer. So it just says, if you do like this, little by little, and then you will see more after each year, right? Even though you little by little to Lord, after each year, you do little by little, different, very powerful than before. That's what I want to say. In Jesus' name, amen. Powerful ng ating session. Okay? So, ganun din naman po kung meron po kayo mga notebooks, mga pencils, pakiready na lang din po natin, makapatid downloads po tayo para po sa ating po gawain po sa mga natin po. So, may inaantay po ba tayo? Lahat po ba nakapag-register na po? Nakapirma na po doon sa registration sheet? Yes. Ayan po, dito pa po na registration sheet. So, mismo rin po tayo lahat per hour session. So, kaya before po tayo mag-start, tayo po muna kayo nananalangin na namin ang babasahin po ngayon sa ating pag-isip. Sige po, let us pray. Lord, maraming salamat po sa umagang ito na ipinagalaw po ninyo sa bawat isa sa amin. We thank you, Lord, for the time and the hearts po ng mga attendees po para sa ating lesson po. Ang panalangin po namin, Panginoon, nawa ay buksan at ihanda po ninyo ang aming pong mga puso para po sa paparating po na encounter next month. Alam po namin na ito po ang aming pong ginagawa is a commitment, Lord. At it involves commitment na Panginoon yung aming pong mga puso ay ready talaga magpuni at gawin Panginoon po ano po yung mga kailangan po namin gawin. We pray for consistency of attendance sa bawat isa. At nawa Panginoon yung aming pong mga mapapakinggan po sa umagang ito ay makapag-contribute, Lord, towards our preparation for the encounter.
Thank you, Lord, Jesus' name we pray. Amen and amen. Sige po, remain standing na po tayo tayo po muna ay kaawit na So, in behalf of the Zoya Faith Church at lahat po ng ating mga leaders na nandito ngayon, we would like to welcome you officially sa ating pong live class. Pero muna po, nakagala niyo na po ba ang mga makakasama ninyo? Oo. Diba? So sana po, yung po mga nakakasama po natin ngayon for the live class, ipapaliwanag ko po, mag-minister po para sa inyo, no, mas mahanap po yung ating mga puso na makilala siya. No, buksan natin yung ating heart, no, napapasokan ng Lord sa ating po mga buhay. Kasunod po nun, live class is an opportunity to be restored. So kapag sinabi natin restored, ano ibig sabihin ng restored? May idea po kayo pag sinabing restored? So pag sinabi natin restore ay ibalik. Diba? Ibalik. Ibalik ang restore. So ibig sabihin, kung restore ang pinag-uusapan natin, kung sa Tagalog ay ibalik, ibig sabihin, merong point A. Tama? Kasi ibabalik mo siya papunta rin eh. Diba? So ibig sabihin, it is our opportunity na muli tayo ay na-restore sa ating pong relasyon sa Panginoon. Pwede yung iba po sa atin siguro dito, matagal mo nang kilala ang Lord, pero nagkaroon ka ng tampo sa Lord. Diba nagtampo ka sa Lord, maaari kasi halimbawa, nanalangin ka kasi yun yung nangyari, tapos nagkaroon tayo ng tampo sa Panginoon, or kung minsan naman ay kilala na natin ang ilang beses tayo sineshare ng mga tao sa paligid natin tungkol kay Lord, pero pilit natin tinatakbuhan, no, inaayawan natin, hinihindihan natin, nag-aalibay tayo para hindi po tayo makapag-buhay. Maaaring meron po galit sa ating heart, maaaring po meron po tayo ibang mga concerns na ating po inaayos. At nais ng Panginoon na maging bahagi sa pag-restore ng ating pong buhay sa kanila. No, alam ko po na siguro hindi pa natin masyado na-imagine, no, ano po ibig sabihin ng buhay kasama ang Panginoon. No, siguro kasi hindi pa wala pa tayo doon sa point na makakaaray na agad tayo sa ganyung sagot. At ang pananatin namin, habang tayo po ay nandito sa live class, unti-unti makakarating po tayo at mararanasan po natin kung ano ba ang ibig sabihin ng mabuhay kasama ang Panginoon. Amen po ba mga kapatid? Amen po. So yun po yung ating pangalawa na opportunity para tayo po ay ma-restore. Pangatlo po natin is, life class is an opportunity to change. So pag sinabi po natin change, pagbabago. Sa palagay natin, ano kaya ang change na tinutukoy po dito? Sabi natin, di ba, it is an opportunity to change. So ibig sabihin po, meron po tayong opportunity na magkaroon po ng pagbabago sa ating pong mga buhay. Siguro ayan man po ay mga habits natin na dinadala po natin, mga bagay po na hindi nakakalap sa Panginoon. So ito po yung opportunity para po magkaroon tayo ng change life, ng panibagong buhay, magkaroon po tayo ng change attitude, perspective, no, para po sa ating ginagawa. Kasi yun po ang common na ano eh, no? Ayun po ang common sa mga first time na, or yung mga bagong Christians din pala po, di ba? Iniisip nila palagi na, ay, yung church, ano tawag dito, pakano lang yan, pamilya pa lang yung church ako kasi ano, bawas kasalanan, ano mo na, kagaling ng Panginoon, bilang siya po ang lumikha sa ating lahat. Alam niya kung sino ka mismo, ano ang problema mo, ano ang kwento ng buhay mo, ano ang story ng buhay mo. At nais ng Panginoon mag-offer na change sa inyo po mga kapatid. Last po natin, life class is an opportunity to find provision. Makahanap ng provision mula sa Panginoon. So, ibig sabihin, ang tingin kasi natin kapag sinabi natin provision mula sa Panginoon ay finances lang, ay pera. Pagtingin natin si Lord, wala akong pera, nag-pray ako para bigyan ako ng Lord ng pera. Si Lord nag-provide sa akin ng finances ko. Pero alam mo, gusto ko kong ibahagi sa inyo mga kapatid na ang Panginoon, hindi lang siya basta nag-provide ng ating finances, ng pera, but lahat ng aspect po ng ating buhay ay pinaprovide ng Panginoon. Isa po sa mga bagay na ipinaprovide ng Panginoon po sa atin na hindi kaya mong basahan ng kahit na anong halaga ay peace of mind, mga kapatid. Matutulog ka ng maginhawa, wala kang iniisip, pero payapa ang iyong isip, payapa ang iyong puso, di ba? Hindi yung pag-ising mo, mabigat ang damdamin mo, inisip mo agad ang problema mo. Through the life class, mula sa Panginoon. It's a problem in school. But you have to know the true believing in Jesus Christ, and that if you believe, if you look for Jesus and that the gospel of Jesus,
the one guy doesn't change like that, doesn't change like that. That's it. That's it. Because if you think properly for cheap like that, they have excuse me, but I have to say proper aspect. If you do proper cheap the Lord give car, the Lord give the houses, the Lord give new things up to your the blessings. This is sure aspect that. But when you come and the ECR the people, then see the church, right? See the church, right? Because our church, right? I respect that. Because we have to pray to become, we have to meet with the fullness of the Holy Spirit. And then Holy Spirit, and then you have to eager, try to heal, try to, do good things like what Jesus did, like that. This is, what believers signs like that. You have to pray and they will do like that so that the church in you become rich and they're financially rich. I saw many, if they do like this, right? I saw many churches, when they do like that, they become very rich in that. Even though you give many things to the Lord like that, but your life is the same. There's a problem. See, just to look at weak us like that. We only do for the Lord, right? If the Lord give many things to our blessings to our churches, and the blessings to us like that. So this is not only just to say, Pastor Hap doesn't only say in the word, to come to life like that. So this is not and then this is just to say, this is food. This is the bill. This is the bill. If you believe, then you can do like this. You can do like this. Then is what Pastor Han has to share real gospel. To you. Not only the rules of life is good, very okay. But you have to see what is real gospel. Na malinaw na magsalita sa aming mga puso. Dalangin po namin, Panginoon, anuman po ang balakid upang hindi po namin matanggap ng buong buo ang iyong salita ngayong umaga. Dalangin po namin sa tulong ng Banal na Espiritu, Panginoon. Ito po'y patuloy na natanggalin mo. Lord, ngayong umaga, as you said in your word, Lord God, napumunta po sa iyong presensya to enter into your courts with thanksgiving. Kaya Lord, before we even start, ngayon pa lamang, Lord, dadala po namin yung pasasalamat sa lahat ng patuloy na ginagawa mo para sa amin. Dahil ba mga kapatid, bago tayo mag-start, magpasalamat tayo sa ating Diyos. Come on, itaas natin ang ating tingin sa Lord, ang ating dalawang kunay. Thank you, Jesus. Salamat, Panginoon, sa blood. Salamat, Lord. Dahil patuloy mo po kami pinagpapala, patuloy mo kami sinasamahan, patuloy mo kami pinapakinggan. Sa iyo namin nagkakatiwalagan ang buong gawain na ito, ito po ang patuloy na maghari sa aming kalagayan. We thank you, Jesus. In Jesus' name we pray. Amen. Pagpapakot namin si Lord. Ating Panginoon, yung mas malakas po. Amen. Gusto ko may idol na artista, yung mahilig kumanta. Meron mo mahilig kumanta dito? Tapos mo may mahilig sumayaw. No, ang hilig sa basketball, sa mga lalaki, bro, mahilig ka, magaling ka mag-laro. Yan, so, sa mga babae mahilig sa volleyball, so dito may mga iniidolo kang tao. Tapos kapag nakita mo hindi ka mapalagay, parang gusto mo siyang magpa-picture, palakpakan, tama ba? Kasi alam mo yung tao na yun ay importante. Sabihin mo importante. Yung mas malakas importante. Okay, so example guys, pumunta si President, wag yung President. Palakpak po natin, talagang matindi. Kasi ang Panginoon po natin, si Mayor Vico ang naglikha po nun. Nanggaling po talaga yun sa Diyos. At ang lahat ng bagay na nakikita natin, yan po ay nilikha ng ating Panginoon. Amen? Kaya dapat si Lord talaga yung pinaka nakakatanggap ng mali. Malakawalan para kay Lord nandito sa lugar na to. Amen. 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 So, ngayon po,
Deal for your life. Sabay-sabay ka natin basahin. 1, 2, 3, go. Deal for your life. So last week po, ang pinag-usapan po natin ay learning from our mistake. Okay, so natutunan po natin na may mga pagkakamali po tayo, may mga bagay po tayo, kala natin tama. Tama po ba? At hindi po natin na iyon ay magdudulot sa atin ng kapahamakan. So, tinuruan din po tayo last week na ang Diyos po natin, siya yung ginamit, no? At patuloy po siyang nagmamahal sa atin, ginagawa sa atin yun. Ito naman kaya, namin, meron kaya itong halaga sa atin? Amen? Ito. Sa lahat ng sinabi po namin, lahat yung may value. Family may value. Friendship may value. Ito kaya. Ano kaya yung value nito? Yung pinakita po natin sa picture. Si Jesus na mapako sa cross, ang may nakabigit po siya sa cross, duduan, pinapahirapan. Ano kaya yung value po nito? Alam niyo po ba na the cross of Jesus is the most precious and invaluable thing above all. Yung cross po ni Jesus, ito po, yan wala po kaya kumantay sa halaga niya. Amen? Bakit po kaya wala kaya kumantay sa halaga ng cross ni Jesus? Sino po gusto mag-share? Meron po ba? Bakit sobrang talaga ng cross ni Jesus at wala yung kapantay? Una po, it is the only way man can be saved from sin and its penalty. No? So alam po natin, pinag-usapan natin na lahat ng tao, lahat po ay nagkasala. At dahil po sa kasalanan natin, tayo ay pupunta ng impyerno. Tama po ba? At wala po religion na magliligtas sa atin, no? Walang kabaitan, dami ng atin sa simbahan, dami ng bahan ng Bible, na kaya po magligtas sa atin. Tanging si Jesus lamang po. Pangalawa, bakit sobrang talaga nito? God Himself was crucified for our sin. Si God mismo yung ipinako para sa ating mga kasalanan. Amen. Alam niyo po ba yung cross dati? Kung may idea po tayo, dati sa panahon ng mga Romans, pinapako lamang yung mga kriminal, rapist, murderer. Ang tawag nga po natin dito ay capital punishment. Sabihin po natin, capital punishment. Sa panahon dati, kapag ikaw ay pinatawag ng capital punishment, talagang ibig sabihin nun ay sobrang tindi na nagawa mong krimen. Okay? Sobrang tindi ng ginawa mong pagkakasala sa gobyerno. Ang tanong, ano ba yung pagkakasala ginawa ni Jesus? Libo-libong tao. Yun lang naman yung ginawa ng Panginoon. Bakit niya naranasan yung capital punishment? Amen. Bakit? Anong kasalanan ang pinagbabayaran niyo? Wala naman siyang kasalanan. Alam niyo po kung kanino? Sa atin. Kasi nakita po niya, nakita ng ating Panginoon, ito. Ano po kaya ito? Ano po ito? Sabay-sabay? Hell. Sabihin hell. Impyerno. Alam niyo po, nakita ng Panginoon na lahat po tayong nagkasala. Maligit, malaki, sobrang laki. Lahat po tayo, ito ang destination po natin. Dahil lahat ng tao, ni isa, wala po umabot sa pamantayan ng Diyos. Kaya sabi ng Diyos, dahil wala sa kanila ang kayang magligtas sa kanilang sarili, ang Diyos po bumaba na katawang tao. Volunteers, ikaw lang bro, kaya? Ay, si ikaw lang bro, volunteer kasi. So, volunteer kami na sige, punta muna sa harapan. Harap ka sa kanila. Yan. Sa mga girls naman, siya na lang siya nagtara. Yan. Volunteer po. Pili mo ba volunteer? Yan. So, ang gagawin ng activity, di ba? So, iikot lang kayo. Siguro, sabay lang kayo kasi may camera tayo. Iikot kayo, mag-jogging kayo. Ito, example sa BJC yan. Para mabilis. Jogging ka kayo ganyan. Iikot. Ikot. Yan. Tapos babalik kayo dito. Okay?
Kailangan doon kami background music. Na 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 Pagpapaka natin sila, ano nararamdaman niyo? Pagod. Pagod yun, pero sa ibig pa lang yun. Ikaw bro. Medyo po na yun lang. Walang warm up. Pero nararamdaman sila ng konting pagod. Ngayon naman, magyayari ulit kayo pero may bitbit kayo. Ngayon guys, siyempre wala sa akin yun, no? Kapag hindi kaya, huwag niyo tuloy. Pero kung kaya, tuloy pa rin, okay? 1, 2, 3, go! Walang sounds eh. Yun. Kanina wala kayong bitbit, nahihirapan na kayo ngayon naman. Nakakaingin wala. Hiningan ka. Teka. Masinigan ka. So, kasi may bitbit na sila ngayon, buka na siya. Kasi yung next hand ito, bro. Takbo ka bro, dalawa. Kasi kapag siya, baka ano eh, sumbong na ako eh. Ngayon ko tatamo ka, okay? 1, 2, 3, go! Na 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 na. Na na na. Sabi natin bitbit. Ngayon ko sasabihin ko sa'yo yung bitbit mong dalawa na to. Kukunin ko para wag ka nang mahirapan pa. Payag ka. Bakit? Siyempre po para yung takbo ko para mas relax, mas nakakawin po sa talaga kung may bitbit. Diba? So, okay po yung wala pa na. So, sino gusto mag-challenge sa kanya? Tatakbo ng 3 beses hindi na papagod. Meron ba? Meron. Wala kasi ang hirap na ito eh. Mabigat. Sabihan mabigat. Alam niyo po ba na gano'n yung ginawa ni Lord sa cross? Tayo po yung taong tumatakbo na sobrang bigat ang dala. Pero sinabi ni Lord sa atin, pwede bang ako na yung magbitbit niyan para sa'yo? Amen. Yun po yung the great exchange. Para pa natin si Lord. Thank you, bro. Diba? Yeah. Yan, so papakan din si Lord. Okay, so na yung nag-gets natin ng konting illustration. Kanina si Chanela at si brother, tumatakbo sila na walang bitbit. Talagang makita mo na banayan yung kanilang takbo. Diba? Napakaganda pa ng background music nila. Diba? Pero kung binigyan na sila nung damit, nung napakabigat, makita natin kunti-kunti silang bumabagal. At nung si brother nga, talaga nahihirapan na siya bitbitin. Alam niyo po ba na ang buhay natin ay parang ganun? Dahil po sa kasalanan, para po tayo yung taong tumatakbo na sobrang bigat ng dala-dala. Okay? Siguro po na meron na po sa atin, maaaring pumunta dito sobrang bigat ng iyong dala-dala. Maaaring ikaw ay merong kasalanan na hihirapan ng alisan. Ikaw ay punong-puno ng guluhan sa iyong isip. Amen? Maaaring meron sa membro ng iyong pamilya o ikaw mismo ay may dala-dala kang sakit, no? May shame. Alam niyo po ba sabi ni God, kinuha niya yun. Imbis na tayo ang nag-suffer, si Jesus ang nag-suffer para sa atin. Next, Jesus paid the price for my freedom on the cross. Amen? Sabi nga po natin, tayo daw po ay nagkasala at nagawa tayo ng kasalanan. Pero makita natin kayo na sa picture, si Jesus, no? Siya yung kumuha. Amen? Naalala ko na yung kwento, sinabi sa kanya ng mga Pariseo, and gave me His best exchange. Ito po yung the great exchange. Kinuha ng Diyos ang lahat ng mga bagay na worth sa atin at ibinigay niya yung best offering niya. Amen? Sino po masettle? Amen? Sino po dito, maybe yung came here, ang bigat ng puso mo, ang bigat ng loob mo. Amen? Siguro ikaw yung tao, sabi mo, marami kang nagagawa kasalanan. Sino po dito yung may ganitong paniniwala dati? Kapag ikaw ay lumapit sila kay Lord, mabawasan ng Diyos ang kasalanan mo. Di ba? O, magsipang mo muna para mabawasan yung kasalanan mo. Ganun ba yun? Sa pinag-aralan natin hindi. Kasi kinuha ng Diyos lahat. Sabihin natin
ay kinuha ng Diyos. Amen. Lahat po, wala siyang tinira. Amen. Kung meron man dito, siguro hindi ka makatulog, meron kang sakit, lahat yun ay kaya kunin ng Diyos at kaya mo bigyan ka ng kapayapaan at kagalingan sa lugar na ito. Amen? Amen po ba? Palakpakan niya po natin ang ating Panginoon. Ngayon po, ay may invite you. Medyo mabilis pa tayo. Sakto lang, no? I will invite. Amen. Sino po dito nag-pray ka, Lord? Sana mamatay ka para sa akin kasi Lord, makasalanan ko. Meron ba? Meron ba sa Bible na gano'n? Wala eh. Ang sabi nga po sa Bible, Romans 5:8, while we are still sinners, Christ died for us. Nung hindi mo siya hinahanap, ikaw ang hinahanap niya. Nung ayaw mo siya, ikaw ang gusto niya. At nung tayo ay bago tayo mag-end in prayer and we proceed sa ating prayer program. Sino dito, you want to give everything tayo, Panginoon. Hindi si Lord natingin sa sobrang dami. Bagamat magandang madami ang lumapisuan niya. Pero ang kagalakan ng Diyos ay siyang tunay na puso. Totoong puso na maniniwala. So sabihin, Lord, sorry. Lord, gusto kong ibigay yung aking buhay sa'yo. Gusto ko lang i-surrender ang aking buhay. Meron po ba? Amen? I want to invite. Jesus, everyone in this place, Jesus, inside the room, everyone in this place, Jesus, the bodies of the room, everyone in this place, Jesus, the souls of the room, everyone in this place, Jesus, the spirits of the room, everyone in this place, Jesus, the peace, the hearts of the room, everyone in this place, Jesus, the peace, the minds of the room, everyone in this place. In the name of Jesus, let the light be everyone in this place. Jesus fills everyone in this place with the light, the fullness of the Holy Spirit, of the Jehovah, and then fullness of the prosperous, and then successful living, and then healing to the world. Jesus removes the package of everyone in this place. Jesus removes the package in everyone in this place. Jesus Jesus let the light be open and be shine through everyone in this place. Jesus removes the power. Jesus gives the power